Kapurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Simulan na po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo ang iyong paglingap sa iyong pag-ibig, sa iyong pag-antig sa aming kalooban, upang ang pamumunga ng gawain mo sa amin ay aming mapakinabangan at ang mapagpagaling mong katapatan ay aming pangatawanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isang anghel na bumababa mula sa langit na may malaking kapangyarihan. Nagliwanag ang buong daigdig dahil sa kanyang kaningningan. Ubos lakas siyang sumigaw. Bumagsak na siya. Bumagsak na ang tanyag na Babilonia. Tahanan na lamang siya ngayon ng mga demonyo. Bilangguan ng mga masamang espiritu at pugad ng marumi at kasuklam-suklam na mga ibon. Isang makapangyarihang anghel ang kumuha ng isang batong animoy malaking gilingan. Ubos lakas niyang inihagis iyon sa dagat, sabay wika. Ganito ibabagsak ang tanyag na lungsod ng Babilonia. At hindi na siya makikitang muli. Hindi na maririnig sa iyo ang tinig ng mga mang-aawit at ang hibig na nilikha ng mga manunugtog ng alpa, plauta at trompeta. Hindi na makikitang muli sa iyo ang mga dalubhasa sa anumang uri na gawain. At hindi na maririnig ang ingay ng mga gilingan. Hindi ka na muling matatanglawan ng kahit isang ilawan. Hindi na maririnig ang masasayang tinig ng ikinakasal, sapagkat naging makapangyarihan sa buong daigdig ang iyong mga ngalakal. Dinaya mo ang lahat ng bansa sa pamamagitan ng pangkukulam. Pagkatapos nito, narinig ko ang wari pinag-isang tinig ng maraming tao sa langit at umaawit ng ganito. Purihin ang Panginoon, ang pagliligtas, ang karangalan at ang kapangyarihan
ay tanging sa Diyos. Matuwid at tama ang kanyang hatol. Hinatulan niya ang reyna ng kahalayan na nagpapasama sa lupa. Pinarusahan siya ng Diyos dahil sa pagpatay sa lingkod ng Panginoon. Muli silang umawit. Purihin ang Panginoon. At sinabi sa akin ng anghel, isulat mo ito. Mapalad ang inaanyayahan sa piging sa kasal ng kordero. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang anyayahan ng korderong ikakasal. Mapalad ang anayayahan ng korderong ikakasal. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Mapalad ang anyayahan ng korderong ikakasal. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo'y kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Mapalad ang anyayahan ng korderong ikakasal. Pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Mapalad ang anyayahan ng korderong ikakasal. Mabuti ang Panginoon. Pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabutit, laging tapat, kailanman. Mapalad ang anyayahan ng korderong ikakasal. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Naririto malapit na ang kaligtasang pag-asa upang ating matamasa. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kapag nakita niyong kubkub na ng mga hukbo ang Jerusalem, talastasin ninyong malapit na ang pagwawakas nito. Dapat tumakas sa kabundukan ang mga nasa Hodea at umalis ng lungsod ang mga naroon. Huwag nang pumasok doon ang mga nasa kabukiran, sapagkat ito ang mga araw ng pagpaparusa bilang katuparan ng mga nasasaad sa kasulatan. Kawawa ang nagdadalang tao at nagpapasuso sa mga araw na iyon, sapagkat darating ang malalaking kapighatian sa lupaing ito at ang puot ng Diyos sa bansang ito. Mamamatay sila sa tabak
at dadalhing bihag sa lahat ng bansa. At ang Jerusalem ay magiging busabos ng mga hintil hanggang sa matapos ang panahong itinakda sa mga ito. Magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao'y hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig at mawawala sa kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito ng nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao ay makikita nilang dumarating na nasa alapaap. May dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula ng mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Kapag nagsimula ng mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati po ang inyong mga katabi ng isang magandang umaga at pagpalain ka sa buong araw na ito ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Alam niyo po, sa aking pagninilay sa ating ebanghelyo ngayon, ay nasabi ko sa aking sarili na isa sa mga pasasalamatan natin, no, sa Diyos at sa mundong ito, bukod sa nakatanggap tayo ng biyaya at grasya ng Diyos, na dapat din nating pasalamatan yan. Bagamat isa sa mga pasasalamat natin sa Diyos ay magpasalamat tayo na may katapusan at may wakas. Diba? No? Ulitin ko po, isa din sa pasasalamatan natin sa Diyos ay magpasalamat tayo na may wakas at may katapusan. Imagine if there is no ending. Diba? Imagine kung walang katapusan. Siguro sa konteksto ng pag-aaral, kung walang graduation, walang katapusan, buong buhay kang mag-aaral, di ba? Sa konteksto ng pag-aaral sa pagkapari, siguro kung ako, no, sa pagkapari, kung habang buhay kaming nasa seminaryo, habang buhay kaming nasa formation, malamang wala pang mga pari ngayon. Kaya nagpapasalamat kami na may hangganan ang pag-aaral, no? Na may hangganan ang formation sa seminaryo kasi may bagong simula. Ito na yung pagkapari namin ngayon, no? Imagine if there is no ending in the context of suffering. Imagine if there is no ending in the context of pain, anguish, mga problema. Don't you wish na inaasam mo na sana, Panginoon, matapos ang lahat ng ito, ng aking pagdurusa, ng aking mga paghihirap ngayon, na aking mga pagsakripisyo, di ba? Inaasam mo, pinapangarap mo sa Diyos na sana balang araw may katapusan ang lahat ng pagdurusa ko ito, Panginoon. May katapusan ng lahat ng mga problema ko, ng mga pinagdaanan ko. Di ba? Kapag nasa konteksto tayo, nasa sitwasyon tayo ng paghihirap, ng mga pagsubok, ng mga pinagdaanan natin, bigat na ang loob sa atin, isa siguro ang pinagdadasal natin sa mahal na Pong Jesus Nazareno, sana may katapusan ang lahat ng pinagdaanan kong ito. Yun nga, may katapusan. Natapos ang lahat, no? May end ang lahat. Maganda ka ng buhay mo ngayon, hindi ka na masyadong nagsasakripisyo, hindi ka na masyadong nasasaktan, etc., etc. Kaya mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, isa sa mga dapat pasalamatan natin sa Diyos at sa mundong ito, salamat at may katapusan. Amen? Di ba? Kasi nga po, naniniwala ako, ito yung tandaan ninyo, pag may katapusan, may bagong simula. At
karamihan sa mga bagong simula, nakakatakot man itong magsimula ulit, pero sa dulo may magagandang nangyayari sa buhay natin. Kaya minsan, mga kapatid, nagpapasalamat tayo na may katapusan sapagkat kapag may katapusan ang sakripisyo natin, may katapusan ang problema natin, may katapusan ang mga paghihirap natin sa trabaho, sa pamilya, no? At sa pag-aaral natin, asahan po natin yan, may bagong simula ang buhay at kabanata ng buhay mo. Amen? Diba? Nagsakripisyo ka sa pag-aaral, nagsakripisyo ka sa trabaho, nagsakripisyo ka sa lahat-lahat, pero ano ang natamo mo? Bagong simula, di ba? Ng kabanata ng buhay mo. At uulitin ko sa inyo, sa mga bagong kabanata at bagong simula sa buhay natin, sa dulo, may magandang mangyayari iyan. Amen? Kaya mga kapatid, bakit ko po sinabi ito sa inyo na magpasalamat tayo sa katapusan, sapagkat sa katapusan, pag may katapusan, may bagong simula. Kasi sa ating ebanghelyo ngayon, ito yung patungkol sa pagwawakas ng panahon. Nakakatakot po ang ating ebanghelyo ngayon kapag ito ay naririnig ninyo. Di ba? Magkakabanggaan ang mga planeta, may mga tanda ang lahat, himagsikan, etc., etc. Pero ano po yung sabi ng Panginoon? Huwag kang matakot sa katapusan na iyan, sapagkat kung iyan ang mangyayari ng katapusan ng mundo, ibig sabihin nito, may bagong simula. At ano po yung sabi niya ng ating Panginoon? Kapag nagsimula na mangyari ang mga bagay na ito, magalak ka daw, magalak tayo, no? Maging masaya tayo sapagkat nalalapit na ang pagliligtas sa inyo. Ibig sabihin, nalalapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon na tayo ay maligtas. Kaya mga kapatid, sa buhay natin, hindi tayo takot na humarap sa katapusan ng mundo at sa pagliligtas natin at humarap sa ating Panginoon na bagong simula, no, ng buhay natin sa kalangitan at nakasamang ating Panginoon, sapagkat alam natin na ngayon pa lang pinaghahandaan na natin sa ating buhay paglalakbay ang katapusan ng mundo at humarap tayo sa ating Panginoon. Di ba? No? Tayo lang po ang makapagsasabi niyan na paano natin pinaghahandaan ang katapusan at bagong simula ng buhay natin na kasama natin ng ating Panginoon. Alam niyo po, hindi tayo takot sa pagwawakas ng panahon at humarap sa ating Panginoon kapag sa buhay paglalakbay natin ngayon ay alam natin na nilagay natin si Jesus sa ating buhay. Amen? No? Hindi tayo takot sa pagwawakas ng mundo. Hindi tayo takot sa pagharap sa ating Panginoong Hesukristo kasi alam natin sa buhay siguro natin na tayo ay maligtas ng ating Panginoon sapagkat ngayon pa lang pinaghahandaan na natin ang pagharap natin sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagdadasal, sa pamamagitan ng buhay kabanalan at higit sa lahat sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo pong lahat at ating ipagpatuloy ang banal na misa sa panalangin ng bayan. Minamahal kong mga kapatid, habang natitipon tayo upang ipagdiwang ang misteryo ng ating kaligtasan, bumaling tayo sa Diyos Ama nang may pananalig at hingin ang Kanyang awa. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami.
ang bayan ng Diyos naway maakit sa pananalangin at pagsisisi habang umaasa sila sa pagdating ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Ang mga namumuno sa ating lipunan naway makita ang kamay ng Diyos na gumagalaw sa mga pangyayari ng ating buhay. Manalangin tayo. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Tayo naway tumingin sa kinabukasan ng may pag-asa at lakas ng loob. Manalangin tayo. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Ang mga may sakit naway mamuhay sa kasiguruhan at pag-asa sa pamamagitan ng mga panalangin at pag-aalay ng kanilang mga kapamilya at kaibigan. Manalangin tayo. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Sa mga namayapa na ipagkaloob nawa ng anak ng tao ang kaligtasan. Manalangin tayo. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Ama naming nasa langit, pakinggan mo ang mga panalangin ng iyong bayan at tulungan mo kaming yakapin ang hamon ng krus sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Aming alay sa iyo, Panginoon. Ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga banal na alay na iyong ipinag-utos na aming italaga sa pagsamba sa iyong ngalan at upang kami ay pagindapating paunlakan ng iyong tapat na pagmamahal. Gawin mo ang iyong mga utos ay sundin mo kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahihintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu,
gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayon din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco ang aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng buong kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban,
kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagkalooban mo ng pagsasalo sa iyong kagalakan ay lagi nawang lumingon sa pinanggagalingan nitong banal na pakikinabang upang kami ay huwag mawalay sa iyo na aming hantungan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoong naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami ay nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo po ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang ng iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito,
Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.